Kasi yung mga tumatawag sa akin originally ng bunso sa pastor. So, napaka-thoughtful po niya. She always makes sure na kumain ako. Yung kasama ko sa pastor, ganun po siya. Pag umaga, kasama ko sa duty sa pastoral, siya magtitipla ng kape. Dahil sa sobrang thoughtful po niya, tinawag ko po siya ni Yaya. Yaya po yung tawag sa Yaya, maghain ka na, Yaya, magluto ka na, Yaya. Ganun po kasi siya. Although, hindi mo na ikot sa kanya, pero kung siya ang ginagawa, she always makes sure na yung mga kasama niya is laging okay. Hindi huli na binig sa akin. Kaya siguro habang buhay namin pagtatawanan na lang. Sabi niya, magluta ka para pinatiga. Kaya may binili ako magluta, isa tayo. Nakakatuwa lang kasi ganun po siya sa akin. Tinuloy niya ako na tunay na pamilya, tunay na kapatid. Nung huling pagkakataon, nagpaalam siya. Kaya namamatay na ako. Gusto ko nang mamatay. Sabi ko na Tilay, siguraduhin mo, naharap ka sa amin. Siguraduhin mo na makapagsisi ka ng lubusan. Nakarapat dapat ka na kumarap sa amin. Sa Tilay, dahil pinahintulutan ng mahalapan mo na sa pamamagitan ng hirap ay makapagsisi mo siya. Makaramdam siya na labis na pagkakaroon sa bahay. Dapat every time makakaramdam siya ng hirap. Bunso, punta ka dito. Pray mo ko. Bunso, asa. As soon as possible. Bunso, punta ka dito. As soon as possible. Meron po siyang mahirap. Kung siya po hindi para sa amin, huwag mo na po kami paasahin. Pero gusto ko nga na pagkakaroon ko siya ipukuhanin. Maging mapayapa. Magkaroon ng relief sa mga naiinom. Totoo po talaga na ang buhay po natin ito ay hirap lang po natin talaga sa Diyos. So hindi po ito mananatilig po sa atin. At sa oras po na kunin po ito na nagmamayari, ay wala po tayong magagawa sa pagiging. Sabi nga po sa Biblia, Ecclesiastes 8:8, walang tao na may kapangyarihan sa diwa upang pumigil ng diwa. Di walang kapangyarihan siya sa katawan. At ang buhay po na meron po tayo, meron po itong isa, at meron po talaga po tinatawag po na katapusan. Ecclesiastes 12:12, sabi po doon, sapagkat dadali ng Diyos ang bawat gawa sa kahatulan, pati ang bawat kubing bagay, magiging ay mabuti o magiging ginawa po natin sa lihim, ginawa po natin sa hayag, mabuti man po ito o masama, lahat po ng ito ay uuwi po sa kahatulan ng Diyos. Ephesians chapter 2 verse 8 and 9, sabi po dito, sapagkat sa biyaya kayo'y nakaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sino man ay huwag mapapuri. Kapag naglingkod ka sa Diyos, sasampayin mo siya sa Espiritu at katotohanan. Sabi ng Psalms 116 verse 15, mahalaga sa paningin ng Panginoon ang kamatayan ng kanyang mga pangalan. So sobrang pong napakalaga naman sa Diyos yung tao po na namamatay dahil kay Kristo. Pagkat sabi nga po ni Pablo, for to me, to live is Christ, and to die is gain. Bago pa mangyari itong lahat, nang nagkasakit siya, pumapasok sa isip ko si Ate Laina. Kasi nga po, dati siyang manggagawa, dati siyang
finest choir. Nananalangin ako, sabi ko, mahal na Panginoon, kahabagan mo po si Ate Laila. Kumbaga, yung word na yun, iniisip ko yung kaligtasan ni Ate Lai. Kasi nga po, nasa end time na po tayo. Tapos, nito ko lang po na-realize na ito po yung way na ginawa ng mahal na Panginoon para maligtas siya, bagaman masakit. Nagpapasalamat ako sa mahal na Panginoon kasi alam namin mga na yung pinagdaanan niyang hirap, sakit, paglilinis lang yun ng mahal na Panginoon sa kanya. Nakakalungkot mang isipin, pero nandun yung kapayapaan, kagalakan na nagmumula sa mahal na Panginoon na alam natin na nasa piling na siya ng mahal na Panginoon. Magbigyan po namin yung gusto ni Ate Lai. Tapos yun, nasa pastoral na nga po siya. Nandiyan na po na maghapon, magdamag. Tulog lang po siya ng tulog. Hanggang alas 2. Bumangon na po ako. Sabi ko, may matulog na kayo. Ako na po magbabantay kay Ate Lai. Tapos andyan nga na habang ininimas ko yung ulo niya. Tapos ginagawa ko siyang baby. Pipikpikan ko yung yung kamay niya. Diyan nakatulog nga po siya hanggang dire-diretso na. Napasipatan ko sa malaban kasi naranasan ko alagaan siya kahit sa huling araw na pala yun. Bago nga siya kunin, pinuha niya po yung nila niya ako. Tapos nilapit niya sa akin nilapit niya yung mukha yung mukha ko sa mukha niya. Tapos akala ko kung anong gagawin niya. Tapos ikinis niya lang po ako. Kasi ang alaala namin kahit na may sakit na nga siya noon, nagpapatawa pa rin siya. Kahit hindi niya nga kami tunay na kapatid, tinuri niya kami isang parang tunay na kapatid. At lagi niya kaming tatawag na bunso. Tapos kapag nagbe-bake siya ng mga pagkain, lagi niya ako i-chat, "Di, gusto mo to?" At hindi ko malilimutan yung mga pinagsamahan natin. Lalo na yung mga kwento mo sa akin. Yung mga yakag mo sa akin, nakakain tayo. Salamat sa memories at Elay. Mahal na mahal ka namin mga pinsan mo. Hindi ka namin makakalimutan.